Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga, particularly dito po sa issue na kinakaharap ngayon ni Bossing Vic Sotto. So sa oras po na maupo itong si Tito Sotto sa Senado, ito na po yung katapusan ng mga tumitirada sa mga Sotto, sa mga Dabarkads, kasi syempre 'di ba, magkakaroon po sila mga Kadabarkads ng takot. And sabi nga po dito ni ni Tito Sen, hindi nagsisinungaling daw ang statistic problema ng bayan ang fake news dahil ginagamit ito sa panloloko at pagkakawatak-watak nating mga Pilipino. Sa pagtungtong kong muli sa Senado, wala tayong sasayanging oras para maisabatas ang isang komprehensibong anti-fake news bill. So yan nagbanta na po si Tito Sen na pag naluklok po siya sa pwesto dyan sa Senado, wala siyang sasayangin daw na oras para maisabatas itong fake news, no? Kasi yan po ang binibira sa kanila ngayon 'Di ba? Pinapatulan din po ng media kasi yung mga sinasabi po ng kalaban na which is hindi naman po totoo. Silang mga Sotto na ngayon nagsasabi na wala silang natanggap na copy ng script, pero ayan pa din parang di sila naniniwala sa mga sinasabi po ng mga Sotto na malinaw naman po na yun ang totoo. And eto pa yung matindi mga Kadabarkads alam na may gag order etong kampo po ni Daryl Yap and yung kanyang legal counsel. Pa-interview pa po ng pa-interview sa mga media. Kaya nako-confuse ako, para kanino ba yung gag order? Di ba para po yun sa magkabilang panig? Pero bakit sila? Pa-interview sila ng pa-interview. Di ba? Alam na may umiiral na order galing po sa korte. Bakit salita pa rin sila ng salita? 'Di ba? Kasi si Bossing Vic Sotto, in-interview po yan kahapon nang may event po siya dito sa kanyang ini-endorsong product, which is itong Santi. Hiningan nga siya ng pahayag doon ng mga media, pero tumatanggi po siya kasi alam niya yung batas. Alam niya po yung order na umiiral, kaya siya po ay sumusunod. Sabi niya, I'm sorry, hindi na lang ako magko-comment about that. 'Di ba? Sa mga tinatanong nga po ng media, nire-refuse niya yon, and naiintindihan naman po yun ng mga media. Pero itong kabilang panig mga Kadabarkads, salita pa po ng salita, Parang sila dapat yung magkaroon ng gag order. Sila lamang at hindi po itong si Bossing Vic Sotto or yung kampo niya. Ito lamang po yung sinabi ni Bossing Vic sa interview, I'm good, I'm relaxed, just going with the flow. Basta ako naman trust in God, I have a clean conscience, malinis ang pakiramdam ko, wala namang dapat ika-worry, so may stress ka lang pag inisip mo. Relax lang. So yan po, walang kinalaman sa kaso, yung sinabi po ni Bossing Vic. Basta pag may kinalaman sa kaso, hindi niya po yan sinasagot. Pero itong kabilang panig, talagang parang parang hindi nila alam na may umiiral na order. Kasi itong maging kampo po ni Bossing Vic Sotto, ayaw na din pong magsalita tungkol dyan sa case na yan. Dahil hindi daw sila, wala silang alam dyan. Katulad na lamang po ng anak niyang si Pasig Mayor Vico Sotto. Kasi ganito po yan, parang may tinanong po sa kanya, sabi, yung pelikula about Pepsi Paloma, nagdemanda na yung papa mo na si Bossing Vic Sotto. Although ang sabi ng mga tao, yung mga attack sa kanya, actually directed against you, kay Vico. Ano yung pakiramdam mo dyan sa kasong yan? Yan po ang tanong sa kanya. At alam niyo po ang sagot nitong si Vico, tingin ko hindi ako dapat mag-comment doon. Not because I don't have an opinion, pero baka kulang yung kaalaman ko, pati tungkol doon sa kaso kulang. Hindi naman namin siya napag-uusapan, so baka hindi ako dapat mag-comment. So 'di ba? Napaka po, madisiplina itong kampo po ni Bossing Vic Sotto. Kasi alam nila na bawal magsalita dahil may umiiral na gag order. Kahit may gustong sabihin niyang si Vico,
Hindi niya na lamang sasabihin kasi ayaw niya pong makisaw-saw pa. So, ganun dapat dito rin sa partido ni Daryl Yap, di po ba mga Kadaber Kads? Huwag yung pa-interview sila ng pa-interview kasi nababaliwala po yung tinatawag na order na sila mismo yung naghain. And alam niyo po ba mga Kadaber Kads, pag hindi po sila tumigil sa pag-disobey ng gag order na umiiral ngayon, ay magkakaroon po sila ng, alam niyo yun, fine or imprisonment. 'Di ba? Sabi kasi dito, person who breach gag orders may be prosecuted resulting in a fine or imprisonment or both. No, AGC will decide whether to prosecute on a case-by-case basis. The severity of punishment will depend on the specific provision which has been contraband. Anytime you violate a court order, it is technically contempt, but the judge may or may not so find. So, sabi dito, the judge may just give you a warning, fine you, or throw you disrespectful as in jail. And also, mga Kadaber Kads, violating a gag order is a crime, subject to all the consequences of a comparable crime from a jurisdiction to jurisdiction, since gag orders usually apply to statements made outside of a judicial proceeding. In direct contempt, a judge must conduct an evidentiary hearing to determine whether the violation occurred. Whether the violation must have been intentional depends on the content of the order that was violated. But in any event, an accident violation will probably exact less punishment than an intention violation. So, yan po yung possible na kaharapin po ng side nitong si director kung patuloy po nilang ibabiolate yung umiiral ngayon na order mula po yan sa korte. Kaya naiintindihan ko si Bossing Vic kung bakit siya po ay sumusunod sa order na ibinigay ng korte. Hindi na lamang siya nagsasalita, hindi na lamang siya nagko-comment, and nagsusorry na lamang siya mga Kadaber Kads. So kung ipagpapatuloy yan ng kabila, eto po, mako-contempt sila, magkakaroon sila ng fine or pwede silang makulong. Samantalang bago matapos ang update natin mga Kadaber Kads, ay condolence po sa namayapang kaanak nitong si Alden Richards, Daber Kads Alden Richards. So si Lolo Danny po ay pumanaw na, and emotional po dito syempre ang pamilya ni Alden Richards, maging si Alden Richards. So syempre 'di ba, Daber Kads din itong si Alden, kaya maging ang mga Daber Kads natin ay nakikirami po sa pagpanaw ng kanyang lolo. So, condolence po ulit at nakikiramay po kami buong Daber Kads sa pagkawala ng lolo mo Alden. So, ganun talaga ang buhay. Una-unahan lang yan. Kaya, sabi nga ng marami, hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa, gawin natin yung mabuti, yung tama. So, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, and don't forget to like, share, comment, and subscribe.